Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon and please do bear with us. Magkakaroon tayo ng learning curve sa atin hong presentation dahil hindi gumana, biglang nagkaroon ng problema yung laptop at our multimedia people ay working on it. So muli ho, magandang umaga at tayo ay nasa time ng ating Sunday School and with the very term school, yung iba ay dreaded word yun. Marami po, pambihira, Lunes hanggang Biyernes nasa school na kami. Well, dito ho ang ating pinag-aaralan ay ang salita ng Diyos. Particularly, ang acting paksa na tinatalakay ay may kinalaman sa 10 utos or the 10 Commandments. And sinimulan natin ito last Sunday, inintroduce natin itong topic ho na ito, bakit natin ito kailangan pag-aralan, at nawa tayo ho ay kumbinsido na dapat nga natin yung paglaanan ng pansin ng panahon upang maunawaan ito, at lalo na tayo bilang mga nagpapakilalang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. O Diyos, sa dakila mong biyaya, kahabagan sa amin at totoo ang sinabi ng mga awit na kami ay natulog, kami ay nagising dahil sa iyong kahabagan. Hindi dahil karapat-dapat kami, alam namin o Diyos, kami ay maraming pagpalya, pagkukulang, kasalanan laban sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay binawian mo ng buhay kagabi, ikaw ay mananatiling matuwid. At the fact na kami pinagkalooban mo pa rin ng lakas ng buhay ng hininga, O Diyos, ito'y testamento ng patuloy at dakilang kahabagan at biyaya mo. Purihin ka, O Panginoon. At higit pa rito, O Diyos, ikaw ay nagbigay hindi lamang ng buhay, kundi kaparaanan upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. At ang sangayon sa iyong salita, sino man na sa Kanya ay tunay na sumasampalataya ay hindi mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. Salamat po sa napakaraming biyaya mo na ito. Dagdag pa rito ang probisyon mo, pag-iingat mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ngayon, O Diyos, kami nagnanasa na lalo pang lumalim sa pagkakilala sa iyo. Kami ay inutusan mo na sumunod sa iyong mga kautusan. At nawa, O Diyos, as we the endeavor, Panginoon, na malaman, matutunan, maunawaan, O Diyos, itong aming nakasanayan ng tinatawagin na 10 utos. Panginoon, tulungan mo nawa kami, gabayan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita. Alam namin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Tawarin mo kami sa aming anumang mga pagkakasala laban sa iyo. At sa lahat ng ito, ikaw ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, pwede na ho ba? Ayon. So the 10 Commandments, ito yung ating pinag-aaralan. And as we will be doing now and maaaring sa mga susunod na Sundays, we will go through the 10. Dahil as we have studied, marami sa mga nagpapakilalang Kristiyano ay ignorante sa 10 Commandments. At pag tinanong ka, ano ang 10 Commandments? Ano ang 10 utos? Madalas, hindi lamang sa labas, kundi maging sa loob ng mga churches, ang mga Kristiyano ay hindi alam ang 10 utos. So let's go through this again one by one. Exodus chapter 20, dito natin masusumpungan kung saan ibinigay ang 10 utos. Pero nandun muna yung preamble sa verse 1. Ang sabi ay ito, "And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." So pinintroduce muna ng Panginoon yung kanyang sarili. In short, ako yung tagapagligtas nyo. Ako yung naglabas sa inyo sa pagkaalipin doon sa Ehipto. At ngayon, narito yung aking mga kautusan. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Huwag daw magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Panginoon. So again, sa biblical Christianity, it is strict monotheism. Hindi isa sa maraming Diyos ang Panginoon ng Biblia. Ang Panginoon ng Biblia ay nag-iisang Diyos. Hindi siya in competition kay Zeus or kay Buddha o kung kanino mang mga Diyos-Diyosan. No, meron lamang iisang Diyos. Commandment number 2, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image. So kaya dito ho sa JCBC, wala kayong makikitang mga
statwa ng mga santo, santa, anghel at kung ano-ano pa. Now, this is not a general ban over all statues or pictures. Hindi ito bawat statwa ay bawal. Kung hindi binigyan ng pansin or the likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth, ano ang kasunod nito? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. So again, sabi ko nga ho sa inyo, may statwa si Jose Rizal sa Luneta. Hindi bawal ang statwa ni Jose Rizal. Pero kung ito ay niyuyukuran, sinasamba, pinapapurihan, at dinadalanginan, at pinagtitiwalaan, ang sabi ng Panginoon, wag. Bawal. Ang sabi niya, bakit daw? Because I, the Lord thy God, am a jealous God. Nagseselos ang Diyos. Na yung papuri, pasalamat na para sa Kanya ay naibibigay doon sa mga bato, tanso, o kung ano paman. Commandment number 3, thou shalt not take thy name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Huwag natin gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon at nakita natin bakit, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay sumisimbolo sa kanyang kabuuan, at pag ginagamit natin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon, ito'y nagpapakita na meron tayong napakababang pananaw sa Diyos. Magaang siya para sa atin. Halimbawa, ayaw natin na yun nga lang paborito mong team sa basketball, ayaw mong kung ano-ano sinasabi, tama? Ayaw mong basta kung saan-saan ginagamit yung hinahangaan mong artista o hinahangaan mong politiko. Ayaw mong kung saan-saan ginagamit yung pangalan o yung pangalan natin mismo. Ayaw natin na kung saan-saan ginagamit yung ating pangalan. Lalo na pagdating sa Panginoon. Commandment number 4, isa sa pinaka-controversial, lalo na inside the Christian community. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So again, about Sabbath keeping. At isa ito sa medyo magiging mahaba-haba nating pag-aaralan sa mga susunod. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. Children, ito kilala sa bagong tipan, children, obey your parents, which is bahagi lamang yun. Andun yung pagbibigay dangal, pagpaparangal sa ating mga ama at ina. Commandment number 6, thou shalt not kill, better translated as thou shalt not murder. This is not a wholesale ban on any taking of life. Ang Bible mismo nagsabi sa Ecclesiastes, there's a time to heal and a time to kill, a time to take life. Meron talagang panahon para ho dyan. Nevertheless, ang better translation is thou shalt not murder. That is the unjust taking of life. Number 7, commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Again, ito'y may kinalaman sa sexual purity. Commandment number 8, thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw, huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness against thy brother, or mas kilala sa modern translation, thou shalt not lie. Huwag kang magsasabi ng hindi totoo. Ayaw ng Diyos ang hindi totoo, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. And then commandment number 10, nakikita natin na maging sa 10 commandments, saklaw na maging yung kalooban or puso. Ang sabi niyan, thou shalt not what? Covet. Okay, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Madaling salita, wag mong nasain yung bagay na hindi sa'yo. Hindi sa'yo yan eh. Now, hindi iniibig sabihin na huwag kang mangarap magkaroon ng sariling bahay o sariling sasakyan, pero huwag mong nasain maging sa'yo yung sasakyan niya. And again, ang punto niyan ay sa masamang paranaw. Kung maganda yung sasakyan, gusto kong bilhin, walang masama doon. Pero kung nahandoon yung hindi tamang pagnanasa, kagaya dito, your neighbor's wife, asawa niya yun eh. Huwag mong gustuhin, huwag mong nasain. So again, this is a desire to gain something na hindi makadiyos na maging sa
atin. Hindi pwede maging sa atin na nakakaluwalhati sa Panginoon. Now, pinag-aralan natin, bakit natin kailangang pag-aralan ang 10 utos? Number 1, there is much ignorance of God's law. Matindi ang pagiging ignorante ng marami. Again, forget about those na hindi nagpapakilalang Kristiyano, lalo na sa mga nagpapakilalang Kristiyano. Lalo na sa atin, na mga mananampalataya ni Kristo, na inutusan niya na kung mahal natin siya, ay sundin natin ang kanyang mga kautusan. And lo and behold, marami sa atin ang hindi alam ito. Now, again, hindi porket kabisado natin, pasado na tayo. No, it's more than that. Pero napakaganda kung alam natin ang mga kautusan ng Panginoon. Number 2, there is much immorality around us. Now, nanggagaling ito doon sa pagiging ignorante natin sa mga kautusan ng Panginoon. Na napakatindi ng immoralidad sa panahon natin ngayon. Ang nangyayari ay yung moral relativism. Morality is now not objective but relative. So much so, nanonood ako ng ilang YouTube shorts doon sa Amerika, natapos na yung botohan pero naging mainit ang mga balitaktakan. At merong estudyante na nakikipagtalo sa isang nagpo-promote kay Donald Trump at ang usapan nila ay napunta dito sa morality. At tinanong nitong nakalimutan ko ang pangalan niya. Tinanong niya yung estudyante, tingin mo ba si Hitler ay masama o hindi? Objectively. Si Adolf Hitler, objectively, masama ba o hindi siya? Anong sabi nitong estudyanteng ito? Hindi ko masasabi. Well, baguhin natin. Tingin mo ba ang pagpatay ay masama o hindi objectively? Ay, hindi pagpatay sinabi niya. Ang panggagahasa ng sanggol. Ang panggagahasa ng sanggol o ng bata. Tinanong niya. Tingin mo ba, objectively, masama o hindi? Ang sagot ng estudyante, hindi ko alam, hindi ko kayang sabihin. Alam niyo kung bakit? Kasi atheist siya. Atheist siya. At kung ikaw ay hindi naniniwala na mayroong Diyos, anong basehan mo ng tama at mali? At nagiging consistent siya sa pagiging atheist niya. At kung atheist, survival of the fittest, ang tama ay yung mas malakas. Ganun lang. Ganun kagulo. And again, ano ang moral relativism? The belief that we are free to make up our own rules based on our personal preferences. Malaya tayong gumawa ng sarili nating kagustuhan. Kaya may nagsusubok magpasa ng batas sa Amerika na pwedeng patayin ang bata up to 6 to 9 months na nailabas na, wala na sa tiyan, nailabas na, hanggang 9 months old. Gusto nilang magkaroon sila ng karapatan na protektado ng batas na patayin pa rin yung bata. Post-birth abortion. Sino tayo para magdikta na pwede yun? Na pwede maging lalaki ang babae at ang babae maging lalaki at magpakasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Sino tayo para pwedeng? Again, morality is now made relative. At pag ganun, ay nagiging napakagulo. At kung sasabihin mo, Brother Paul, hindi naman ano yan, grabe ka naman. Hintayin mo hanggang may biglang pumasok sa bahay niyo at gumawa ng masama sa'yo. And then sasabihin niya sa'yo harapan, relative ang morality, hindi masama itong ginagawa ko. Again, mga kapatid, napaka mapanganib. Number 3, bakit natin kailangan pag-aralan ng 10 utos? We are Christians and are called to love God. Being a Christian and loving God is inseparable from obeying His commands. Again, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang yung romantic love na alam nyo, na napanood nyo sa Hello, Love Again. Hindi yun lamang ang love. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang mga kautusan. It is inseparable. Loving God and obeying His commandments is inseparable. Number 4, to combat error. Again, nasabi na natin, napakalaking error na sabihin na hindi mali yung ginawa ni Hitler. Napakalaking error na isipin na
pwede, post-birth, up to 9 months, patayin pa rin yung bata o yung sanggol. Napakamali. At yung napakamaraming maling kaisipan nito, kagaya ng, again, in the church, or may mga pumapasok na kaisipan na antinomianism. That means na naniniwala sila na ang mga Kristiyano, dahil kay Kristo, yes, ligtas, pero hindi na tayo kailangang sumunod. Wala tayong obligasyon na sundin ang mga utos ng Panginoon. Number 5, to be more effective in evangelism. Medyo dinaan natin to last time at bibigyan pa rin natin ng pansin ngayon. Bakit? Ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 17, when Jesus heard it, He saith unto them, they that are whole have no need of the physician. Yung walang sakit, hindi kailangan ng manggagamot. Nung Friday, birthday ni Timmy, at nasa ospital na naman kami. Nung third birthday niya, kinabukasan, nakakonfine siya. Nung Friday, birthday niya, nagka-amoeba. May amoeba si Timmy. Kung wala siyang sakit, dadalhin ko ba siya sa doktor? Hindi. At ito ang napakahalaga na kailangan makita ng tao na siya ay merong problema. Ang sabi ng Romans 3 verse 20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ang trabaho ng 10 utos ay hindi linisin tayo. Ang trabaho ng 10 utos ay ipakita na madumi tayo. Okay? Again, just to use one example, commandment number 7, thou shalt not commit adultery. In-expound ito ni Jesus, ang sabi niya, hindi yan ibig sabihin na physical adultery lang. Kundi ang sabi ng ating Panginoong Jesus, kapag ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae at nagnasa siya, siya'y nangalunya na. That in itself is already the breaking of the 7th commandment. So, makikita natin na itong very pornographic na culture na meron tayo ngayon. Every day, talamak ang pag-break sa 7th commandment. At kapag ngayon nakita mo at naunawaan mo ang ibig sabihin itong utos ng Panginoon ito, makikita mo, ganun pala ako kadumi. Yes, wala akong ibang quote-unquote babae. Hateful ako sa misis ko. Pero yung puso at yung isip na nagpapantasya, makikita mo na madumi ka. May expose agad. So again, ang 10 utos ay hindi para linisin tayo. Ang 10 utos ay para ipakitang madumi tayo. Again, para maging epektibo tayo sa evangelism. Dahil hanggat hindi nila nakikita na sila ay madumi, hindi sila lalapit kay Kristo. At madalas ganun ang tao. Higit sa lamang lahat tayo, nagsisimula tayong ganun. Ang tingin natin sa ating sarili, mabait tayo. Hindi perfecto, pero mas mabait kaysa sa iba. At tingin natin sa ating sarili, medyo pasado naman. Relihiyoso naman, nagsisimba naman, nananalangin naman. Hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Ayun yung madalas kong naririnig. Anong punto? Understanding the 10 commandments and understanding it as it is truly God's commands will expose that our sins are not merely moral lapses, but are truly acts of rebellion and high offense against a perfectly holy and just lawgiver, and that is God. Ang ipinapakita ng 10 Commandments sa ito, may nagbigay ng utos. At tuwing nagkakasala ka, hindi ka lang basta nagkakasala ka laban sa Kanya na nagbibigay sa iyo ng hininga. Nilalapastangan mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayahan na magmulat ng iyong mga mata kanina. Pinapakita ng 10 utos kung gaano tayo kasama at karumi. This will also show us that we are utterly unable to do anything to save ourselves by obedience. Pag tinignan natin ang 10 utos, makikita natin na hindi natin ito kaya. As we have read kanina sa Romans 3:20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. Walang aariing ganap, walang papasa, walang maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. So kung nandito ka ngayong umaga, dito pa lang sa puntong ito, I hope naririnig mo yung katotohanan ng salita ng Diyos.
Kung sa ngayon ang inaasahan mo ay yung personal obedience mo, nakaasa ka sa mga nasusunod mong utos ng Panginoon at dahil doon tingin mo tatanggapin ka ng Diyos sa langit, again, I would like to lovingly tell you the truth. Mali yun. Mali yun. Ang 10 utos ay hindi hagdan paakyat sa langit. Ito'y salamin para makita mo na ikaw ay hindi karapat-dapat. At ito rin ay nagpapakita at nagtuturo sa iyo na merong Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan. At siya lang ang pag-asa natin. Now, how do we study the commandments? The best place to begin understanding the law is God Himself because He is the lawgiver. Ang pinakamagandang simula ay magsimula tayo sa Diyos. Bakit? As we have studied nakaraan, ang law ay nagre-reflect ng kanyang divine character. Kapag may nakalagay dyan na bawal ang maingay dito, yung naglagay nung senyales na yon o nung sign na yon ay ano? Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng maingay. Again, ang mga utos ng Panginoon nagre-reflect sa kanyang divine character. For example, sa commandment number 1, makikita natin, thou shalt have no other gods before me. This reflects that He is a jealous God. Hindi siya magtotolerate ng kakumpetensya. Hindi pwedeng may iba kang niluluhuran, iba kang tinatawagan, at iba kang pinag-aalayan ng iyong papuri. Ang gusto ng Diyos, siya lang. Commandment number 3, for example, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Itong commandment na ito ay nagpapakita kung gaano katangi-tangi at very honorable ang ating Panginoon at dapat itrato ang kanyang pangalan ng may paggalang. At ang kanyang pangalan na nagsisignify sa kanyang kabuuan ay kailangang itrato ng may pinakamataas na pagrespeto. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. At the main point ng 5th commandment is recognizing and respecting God's delegated authority. Ang Diyos ang naglagay ng otoridad. Nakuha niyo ho? Kung paano sa Romans 13, kung naaalala niyo, ang sabi ng Panginoon, mag-submit tayo sa ating authority sa lupa, sa gobyerno. Bakit? Ang sabi ng salita ng Panginoon, dahil ang Diyos ang nagtalaga. At kung nire-resist mo yun, nire-resist mo ang Diyos. The same is true pagdating sa magulang. So again, young people, lalo na very, very individualistic, very liberated, ang maraming mga young people, be very, very careful. Ang nagsabi na igalang mo at sundin mo ang iyong mga magulang ay ang Panginoon. Ngayon, kapag ang magulang ay nag-uutos ng kontra sa Diyos, merong mas mataas. Merong mas mataas na otoridad na dapat sundin. Walang iba kung hindi ang Panginoon. We must recognize that there is a higher authority behind God's designated powers. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. The 7th commandment reveals to us that God is a faithful God, a covenant-keeping God, and expects His people to reflect the same. Ang Diyos natin ay isang tapat na Diyos. At kung tayo man ay papasok sa relasyon, for example, sa covenant ng pag-aasawa, inaasahan ng Diyos na i-reflect natin ang parehong pagtatapat. So, kaya nga madalas sa Bible, yung relationship na sa Israel, ang isa sa madalas na ginagamit na larawan ay between husband and wife. Na pag sumasamba sa ibang Diyos-Diyosa ng Israel, ito ay tantamount sa pangangalunya. Para kang babae na pupunta sa ibang lalaki. Yun ang madalas na larawan. So the 10 Commandments reflects God's character. Anong punto? The 10 Commandments express God's will for our lives because they are founded upon His perfect character. Nakatungtong ang 10 utos sa mga katangian ng Panginoon. At kung tayo ay mga taong nagpapakilala na tagasunod ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, well, it comes upon us na tayo ay magbigay ng seryosong atensyon sa kanyang mga kautusan. So if we love God and desire to know Him deeper, we must give time to know and understand His commandments. His commandments. For example, gusto mong makilala si Jose Rizal. Paano yan? Hindi ka na pwedeng mag-sit down and talk with him.
Anong gagawin mo? Pwede kang bumasa ng mga sinulat patungkol sa kanya or mga sulat niya mismo. At mula sa mga sulat niya mismo, magre-reflect kung sino siya. At ganoon din sa salita ng Diyos, particularly sa mga utos ng Panginoon, nagre-reflect kung sino ang ating Panginoon. Another characteristic of God that the Decalogue reflects, by the way, Decalogue, yung word na deca, meaning, ano ibig sabihin ng deca? 10. Pag logos meaning words, 10 words or 10 commands. Yun yung ibig sabihin. So pag nabasa nyo yung Decalogue meaning 10 commands or 10 commandments. Another characteristic of God that the Decalogue reflects is God's love. Ayan. At gusto kong ipako ito sa ating kaisipan sapagkat madalas dadayain tayo ng dyablo kagaya ng ginawa niya kay Eva at kay Adan. Ayaw lang naman ng Diyos na magkaroon kayo ng karunungan eh. Pinagkakaitan kayo ng, kita mo nga ang sarap-sarap po. Pag kinain mo yan, your eyes will be open and you will know right and wrong from the right. At madalas, pagdating sa mga kautusan ng Diyos, anong dating? Very restrictive. Ayaw ng Diyos na ma-enjoy namin ang mga bagay-bagay. O mga kapatid, bilang magulang, ine-echo ko na yung sinasabi ng nanay at tatay ko noon. Pag naging magulang ka, maintindihan mo rin. Opo. Totoo yun. Kayo ba, Brother Justin, pinagbabawalan niyo ba si Marcos na mag-ano ng saksakan? Paano kung gustong-gusto niya? Pagbabawalan mo pa rin? Yes. Gustong-gusto niyang sundutin yung saksakan eh. Masaya siyang susundutin yung saksakan. Pagbabawalan niyo ba, Brother Dave, bakit? Kasi mahal niyo siya. And at the same time, itong mga kautusan ng Panginoon ay hindi nakadesenyo para sikilin ng ating kagalakan, kung hindi ito'y nagpapakita at nagsasabi, mahal ko kayo. Bakit kayo sasamba sa ibang Diyos? Peki yan. Wala namang ibang Diyos. Bakit kayo pupunta kay Buddha? Bakit kayo tatawag kay kung sino-sino pang mga Diyos-Diyosan? Wala lang yan. Bakit kayo yuyukod sa bato? Bakit kayo yuyukod sa ginto? Bakit ka pupunas-punas diyan at akala mo yun ang magpapagaling sa iyo? Wala yan. Ako lang. So again, ito'y nagpapakita ng pagmamahal. At hindi lang yon, sinamarize ng ating Panginoong Hesukristo ang 10 utos sa 2. Pamilyar tayo sa marami. Pamilyar tayo dito. Matthew 22 verse 36. Anong sabi? Master, which is the great commandment in the law? Okay? Alin daw ang pinakadakila? Alin ang pinakamataas na utos sa lahat ng utos? Anong sabi ni Jesus? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. Ito ang pinakadakila. Hindi lamang ito yung una sa listahan, kung hindi ito ang pinakadakila. At pag tituloy natin yung basa, yung susunod yan sa verse number 36. Ayun. 39. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. So ano yung dalawa? Love God and love thy neighbor. At ang sabi ni Jesus, verse 40, on these 2 commandments hang all the law and the prophets. So pag tinignan niyo yung 10 utos, commandment 1 to 4, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Remember to keep the Sabbath. Lahat ng yun ay may kinalaman sa pagmamahal sa Panginoon. And then yung sumunod na 6, honor your father and your mother, wag kang papatay, thou shalt not commit murder, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw, and wag kang magko-covet. Meron akong nalaktawan. Wag kang magsisinungaling pala, and then wag kang magko-covet. Lahat ng yun ay may kinalaman sa horizontal relationship natin. So, ibinitin ni Jesus yung 10 utos sa 2. At ang keyword na ginamit niya ay ano? Love. Love.
Thou shalt love God, and thou shalt love thy neighbor. Dahil kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya lulukuhin. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng anumang masama. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kung mahal mo ang Panginoon, ilalaan mo yung isang araw para sambahin siya. So ibinitid ng Panginoon sa dalawang utos, ito ay pagmamahal. So point, the Ten Commandments can be reduced to the two very simple, direct, and clear commands. Love God and love your neighbor. And yes, merong adjective yan, with all thy soul, with all thy mind, with all thy heart, love thy neighbor as thyself. Pero para mapako sa ating kaisipan, ito ay binuod sa simple, direkta at maliwanag na utos. These are two very simple yet profoundly deep and wide commandments that embrace all of our relationships and life. Ito ay parang napakasimple. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Mukhang napakasimple pero ito ay napakalalim. Mukhang napakasimple pero ito ay napakalawak. Gaano to kalalim, gaano to kalawak, niyayakap nito ang lahat ng relasyon na meron tayo at niyayakap nito ang ating buong buhay. Sa relasyon mo sa teacher mo, sa relasyon mo sa kaklase mo, sa relasyon mo sa pinsan mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa tito-tita mo, sa lolo't lola mo, sa relasyon mo sa kapitbahay mo, sa boss mo, sa trabaho, sa relasyon mo sa kasabayan mo, sa kalsada. Lahat. Yung binibilihan mo o yung bumibili sa'yo. At syempre, sa relasyon natin sa Panginoon, sa asawa natin, sa ating mga anak, sakop nitong mga utos na ito. Note, the Ten Commandments are not mere rigid killjoy laws. At yun yung madalas na tingin ng marami sa Diyos, killjoy. That God designed to make our lives burdensome and restricted, but are at its very core all about love. At nare-reflect nito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. As we have illustrated kanina, kung paano ang mga magulang ay pinagbabawalan ang mga anak, o wag ganyan, wag ganyan, wag kang tutungtong dyan, wag kang tatalon. Isa sa umaalingaw-ngaw sa bahay namin araw-araw ay yung salitang wag. Wag. Dahil mahal na mahal namin ang mga bata na yun. So again, nagre-reflect ito ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi ni Philip Ryken, the God who gave these commandments is a God, ayan, baka hindi pa rin pala kumpleto. The God who gave the commandments is the God of love, who wants us to love Him and to share His love with others. To summarize, the Ten Commandments display the character of God. They reveal His sovereignty, jealousy, justice, holiness, honor, faithfulness, obedience, truthfulness, and love. So ito ay nagre-reflect sa Panginoon at ito ay pwedeng ibuod sa pag-ibig. Now, punta tayo sa isa sa bagay na kailangan nating maunawaan. Ang mga kautusan ng Panginoon, as the word of God says, will never pass away. Narito ang katotohanan na ating napag-aralan na, because the law of God is based on God Himself, kung sino siya. Any attack on the law is an attack against God. Okay? Di ba minsan nakapanood na ho ba kayo ng tagpo sa korte nang sasabihin ay the defendant, for example, ay Jesnel Adizas versus the Republic of the Philippines? Tama? Republika ng Pilipinas ang kalaban niya. Sino yun? Tayo yun, buong Pilipinas. Wala naman siyang ginawa sa atin. Pero again, dahil lumabag siya sa batas ng Pilipinas. Pag lumabag tayo sa batas ng Panginoon, tayo ay umaatake sa Diyos. The law is personal. The law is personal. God's law is always linked
to him. All sins, all trespasses against the law of God are personal wicked acts against God. Hindi ito, alam niyo yun, may naglagay ng signboard, bawal magtapon ng basura. Tapos makita niyo, patong-patong doon. Wala lang. No. Ang kautusan ng Diyos ay personal. Sapagkat ito'y nagre-reflect kung sino siya. At bawat paglabag dito ay pag-atake sa Panginoon. Ito ay personal wicked acts against God. Buksan natin ang example sa Psalm 51 verse 3. Ito ho ay yung awit na kung saan na sinulat ni Haring David. Kung naalala niyo yung nangyari kay Haring David, nahulog siya sa kasalanan, nangalo niya siya kay Bathsheba, at hindi lang yun, pinapatay niya pa yung asawa na si Uriah. At nung dumating si Prophet Nathan para i-rebuke si Haring David, ito yung awit na kanyang sinulat. Sa Psalm 53 verse 3, ang sabi niya, "For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me, against what? Thee only have I sinned." Yes, nagkasala siya kay Bathsheba. Yes, nagkasala siya kay Uriah. Yes, nagkasala siya sa pamilya ni Uriah. Actually, hindi ko na maalala yung eksaktong passage sa Bible, merong mangyayari sa buhay ni Haring David na ang isa sa central figure ay, kung hindi nagkakamali, kung hindi biyanan ni Uriah. Parang may ganti, may revenge. Ibig sabihin, apektado ang mga pamilya ni Bathsheba at paapektado ang pamilya ni Uriah. Gumawa ng masama si Haring David, pero dito sa awit na ito, ang sabi niya, "Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight." He broke the second commandment. At hindi ito impersonal. Hindi ito wala lang. Ito ay pagkakasala laban sa Panginoon. Sa Genesis 39 verse 9, kung naalala niyo yung kwento ni Joseph, na kung saan araw-araw sinusubukan siyang ayain ng asawa ng boss niya, ni Mrs. Potiphar. "Halika rito, sipingan mo ko." Yun ang sinasabi ng babae. Anong sabi finally ni Joseph? "There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife." Anong sabi niya? "How then can I do this great wickedness and what? Sin against," not just Potiphar the boss, but against God. So ang paglabag sa 10 utos ay paglabag sa Panginoon. Ito yung mga kautusan ng Diyos. Ito yung nagre-reflect sa kung sino ang Panginoon. To worship other gods is to reject His sovereignty. To lie is an attack on His truthfulness. To covet is to deny God as our provider. To kill is an assault against His image in man. To commit adultery, the better word is, to murder is an assault against His image in man. To commit adultery is to disregard His purity and faithfulness. Again, pag ginagawa na itong mga kasalanan na ito ay pag-atake sa Panginoon. So again, the 10 Commandments is very much personal. Hindi lang ito, maaaring baka mamaya meron sa inyong tahanan na may mga naka-frame pa, naka-print or what, na naka-post sa inyong tahanan. That's well and good, magandang paalala. Pero hindi lang ito basta frame. Sabi nga ng isang manunulat, these are not 10 suggestions, these are 10 commandments. At ito ay utos ng ating Panginoon. So consider this. Of all the hundreds of imperatives God has given His people Israel, only the 10 commandments were written in stone by the hand of God Himself. Ang utos ng Diyos sa Israel ay hindi lamang 10. Actually, pag binilang natin, merong nagbilang, kung nagkakamali ng tanda sa bilang, is around 613 imperatives. That means merong 613 na mga kautusan. May mga kautusan tungkol sa mga alay, may mga kautusan tungkol sa napakaraming mga bagay. Okay? Pero out of all those hundreds of commandments,
meron lamang 10 na inilagay ng Diyos sa bato at sinulat mismo ng kamay ng Panginoon. And my contention is, it gives greater importance dito sa 10 Commandments. Ang sabi ng Exodus 31, verse 18, and he gave unto Moses, and he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, what? Written with the finger of God. Now, again, ito ay, ang tawag dito? Anong figure of speech yun? Nagbibigay ng human characteristics sa inanimate, sa human things. Anong figure of speech yun? Anthropomorphism. Ayun, sorry po. Anthropomorphism. Giving human-like characteristics. It doesn't mean ang Diyos ay may finger. Dahil ang Diyos ay espiritu. Okay? Hindi yun ang punto. Pero para makuha natin, makita natin, magkaroon tayo ng imahe sa ating mga kaisipan kung gaano ito kapersonal. Ito ay sinulat mismo ng Panginoon. The 10 Commandments are a reflection of God's eternal perfect character, written by God Himself and set in stone. This implies the importance and duration of these commands. Again, nakabase ito sa kung sino ang Diyos. Idilagay ito ng Diyos sa bato at sinulat mismo ng kanyang mga kamay. At nung sinulat ito ng Panginoon, pinalagay niya ito doon sa Ark of the Covenant at nahandun, saan nang pumunta ang Israel, dala-dala nila ang mga kautusan na ito ng Diyos. Now, narito yung tanong. Will there be ever a time that idolatry is permissible? Meron bang time? Meron kayang panahon na pwedeng sumamba sa ibang Diyos-Diyosan? Wala ano. Will there be a moment that misuse of God's name and murder is okay? Again, ang pinag-uusapan natin is the unjust taking of life. Pagdating sa murder, meron bang panahon na okay lang na gamitin ng walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos, na okay lang kumitil ng buhay sa hindi tamang rason? Wala. Will there be a period of time when covetousness is seen as virtuous? Meron bang panahon na yung pagiging covetous ay mabuting asal? Hindi ano. Bakit muli? Dahil the 10 Commandments is a reflection of God's character, and God by definition is perfect and immutable. Ang Diyos ay perpekto, at ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang 10 utos ay nakabase sa kung sino ang Diyos. Therefore, ang mga kautusan na ito ay perpekto at hindi magbabago. Kahit nasaan ka pa. Huwag mo isipin na pag pumunta ka sa US, hindi na applicable ito. Huwag mo isipin na pag pumunta ka sa lugar na walang nakakilala sa'yo o walang nakakakita sa'yo, hindi na applicable ito. No. Dahil walang lugar na wala doon ang Diyos. At hindi pa rin tama. Hindi pa rin tama. Let me just read itong sinabi ni A.W. Pink. Nababasa niyo ho ba? Sabi niya, their uniqueness ng Decalogue appears first in that this revelation of God at Sinai, which was to serve for all coming ages as the grand expression of His holiness and the summation of man's duty. Ito daw ay expression ng kabanalan ng Diyos. Ito yung pagbubuod ng duty ng tao. Anong duty ng tao? Dalawa. Love God and love your neighbor. Was attended with such awe-inspiring phenomena that the very manner of their publication plainly showed that God Himself assigned to the Decalogue peculiar importance. The 10 Commandments were uttered by God in an audible voice, with the fearful adjuncts of clouds and darkness, thunders and lightnings. Napaputol dito sa tablet eh. Thunders and lightnings. Tama, tutulog pala doon.
Ang punto, kung if you can recall yung sa Exodus, na kung saan nung binigay ng Diyos, Exodus chapter 19, takot na takot yung mga tao. Bakit? Handun yung kulog, yung kidlat, handun yung matinding presensya ng Panginoon nung ibinigay niya itong 10 utos kay Moses. The sound of trumpet, and they were the only parts of divine revelation so spoken. None of the ceremonial or civil precepts were thus distinguished. Sabi ko nga ho, merong more than 600 pang mga utos ang Panginoon, namumukod tangi ang paraan ng pagbibigay nitong 10 Commandments. Namumukod tangi. Those 10 words or 10 logos or decalogue, and they alone were written by the finger of God upon tables of stone, and they alone were deposited in the holy ark for safekeeping. Thus, in the unique honor conferred upon the decalogue itself, we may perceive its paramount importance in the divine government. Sa lahat ng sinabi ni A.W. Pink, pinapakita lang niya na may matinding diin. Hindi dahil gusto lang nating diinan, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng diin. At yung katangian ng Diyos ang nagpapakita ng kahalagahan nitong 10 utos. Now, isa sa mga kaparaanan o isa sa mga masasabi natin na makikita natin na ang 10 utos ay hindi nagsimula noong Exodus chapter 20 nung binigay ito kay Moses. Bago pa man din ang Exodus chapter 20, in a sense, ay in effect na ang 10 utos. Okay? Nung panahon ni Noah, the event of Noah's flood, an event of God's judgment over man's wickedness. Alala niyo sa Genesis chapter 6 verse 5. Anong sabi? Genesis 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the what? The wickedness of man was great in the earth. So definitely meron ng standard. Meron ng basihan na ito ay wickedness, ito ay hindi. At syempre ang basihan nun ay ang Diyos mismo. Sana niyo paano ba? Medyo mahina, sana masundan nyo. Ang Diyos ay hindi sumusunod sa 10 utos. Ang 10 utos ay nakabase. Mas tamang tong sabihin ganito. Ang Diyos ay hindi nakabase sa 10 utos. Ang 10 utos ay nakabase sa Diyos. So, ang 10 utos ay hindi batas na nasa taas ng Diyos na kailangan niyang sundin. Ang 10 utos ay refleksyon kung sino ang Panginoon. At dito sa Genesis chapter 6, hundreds of years bago ibigay ang 10 utos kay Moses, thousands of years, sabi na ng Panginoon, the wickedness of man is great in the earth. Sana nakikita niyo na meron ng tama at mali. Meron ng basihan ng masama at hindi. So, meron ng in effect na standard. And the very imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Pagkatapos ng flood, kung naalala niyo ho sa insidente, noon sa isa sa mga anak ni Noah, walang iba kundi si Ham, hindi yan yung mga bibilin nyo dahil magpapasko. Hamon di bola, hindi. Kundi meron siyang ginawa. At again, pag isa yan sa mga mahirap, ano itong ginawa na ito? Pero nakikita natin doon na it is a breaking of the 5th commandment. It is a dishonoring of his father. Kaya kinurse ni Noah yung kanyang anak na si Ham. So again, meron ng breaking ng 5th commandment. Ibig sabihin, meron ng mali at tama. The destruction of Sodom and Gomorrah. Sa Genesis chapter 19, pinapakita na agad ang hatred ng Diyos sa homosexuality and the violation of the 7th commandment. Rachel, stealing from his father. Sa dami-dami na nanakawin, ninakaw niya yung Diyos-Diyosan yung mga Diyos-Diyosan nung kanyang tatay. It is a trespass of the 8th commandment. God's rebuke and banishment of Cain. Naalala niyo nung pinatay ni Cain si Abel?
Ano ba sabi ng Panginoon? Well, walang utos. Hindi. Binanish niya si Cain. Sinumpa niya. It's a reflection of the sixth commandment. Yung 10 plagues sa Egypt na ibinigay ng Diyos para palayain ni Pharaoh ang mga Israelita. All of those plagues, pag niresearch nyo, all of those plagues ay kontra o laban sa mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Isa sa mga pamoso ay yung water turned into blood. Yung buong Nile River ay naging dugo. At isa sa mga sinasamba ng mga Egyptiano ay ang Nile River. Sapagkat, doon nanggagaling ang tubig nila. At ang tubig ay buhay. At ang nagsusustento sa kanila ay yung Nile God. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa niyang dugo. Anong pinapakita nito? It's related to the first and second commandment. Exodus chapter 16, God gave instruction about manna. Naalala niyo nung nagwa-wander around na sa wilderness ang mga Hudyo, nagreklamo sila na walang pagkain. Ang sabi ng Diyos, ako magbibigay ng pagkain, pero may bigay na instruction. Mag-iipon sila ng 6 na araw. Sa ika-6 na araw, doble ang iipunan nila. Sa 7 araw, hindi sila mag-iipon. What's that? Wala pa yung formal na giving ng fourth commandment. Pero meron ng reflection. And way back sa Genesis, sinabi na doon na ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw. So, makikita na natin, even before Exodus chapter 20, meron ng standard. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung mga masama na kinodify, na binigay doon sa Exodus 20, ay masama na noon pa man din at masama pa rin hanggang ngayon. So note, even pagans at that time showed some adherence to some of these commands. Kaya meron tayong, for example, sa history, the Code of Hammurabi. Sa mga history buffs, yung Code of Hammurabi na tinatawag. Itong mga Law of Confucius na nakaka-confuse. Itong mga philosophers and mga na sumusulat na minsan makikita nyo parang nagre-reflect ng mga utos ng Panginoon. Even hundreds of years before the Lord Jesus Christ. Ano ang masasabi natin yan? Bakit merong ganyan? So Romans chapter 2 verse 14, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law. Natural. Alam nilang mali. This having not the law are a law unto themselves which show the work of the law what? Written in their hearts. So ang 10 utos bago sinulat sa bato, ang mga kautusan ng Diyos bago sinulat sa bato, isinulat na sa puso ng tao. Kahit nasa bundok o nasa syudad. Kahit nakapag-aral, patong-patong ng degree o hindi nakatungtong sa eskwelahan. Ano man ang lengguwahe o kulay ng balat, nakasulat ang kautusan ng Diyos sa puso ng tao. At hindi ito nagsimula sa Exodus chapter 20. At hindi rin ito matatapos o mabubura nung mamatay si Kristo sa krus. Sana na ikokonekta nyo. That's why ang antinomianism or anti-law, anti the Ten Commandments ay hindi po ubra. Bakit? Nakasulat pa rin ito sa ating mga puso. Sabi ni Justin Delahaye, morality has always existed because it's grounded in the character of God. Hindi ito subjective. Hindi relative ang morality. It has already existed because it is grounded in the character of God. Theft, murder, idolatry were sinful before Moses received the 10 Commandments in Exodus 20. Even the Sabbath command didn't emerge out of thin air at Sinai but was rooted in creation account of Genesis. So muli,
Bago ang Exodus 20, nandun na ang kautusan ng Panginoon. In effect na, bakit? Dahil ito ay nagre-reflect sa katangian ng Diyos. God's law are already present, or were already present. It is based on who God is, written on the hearts of every sinful person, even before the Decalogue was given. Anong punto? As God is immutable, and the Ten Commandments are based on and are a reflection of God's unchanging character. Therefore, these commandments are still in effect today. And yes, alam ko ho, maaaring, Brother Paul, paano yung fourth commandment? At actually, madalas, nandun lang naman yung pagtatalo. Almost wala akong alam na yung sigurong implications na lang or applications, pero yung 1 to 3, check. 5 to 10, check. Pero may malaking usapin ay pagdating sa fourth commandment na pag-aaralan natin ng mas malalim sa mga susunod na panahon. Again, sa lahat ng sinabi natin itong punto, ang basihan ng Ten Commandments ay ang karakter ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Before Exodus 20 and after the cross, ang Diyos ay ganun pa rin ang kanyang katangian. Therefore, ang mga kautusan na to ay expected at kinakailangan pa rin na sundin, gabay pa rin ng mga tao. Hindi lang ng Kristiyano. Hindi lang ng Kristiyano. Kahit ang mga tao na hindi mananampalataya. Isa ito sa babasihan ng Diyos ng kanyang paghahatol sa lahat ng tao. Meron ho bang may tanong? Burgess net. Hello. Hello po. Good morning, Brother Paul. Morning po. Dun sa Ten Commandments na nakasulat sa puso ng tao, ibig sabihin po, nilalabag din po siya ng mga, halimbawa, nasa tribo, nasa malayong lugar, na hindi pa naabot ng ebanghelyo, kaligtasan. Unjust, parang nagiging unjust ba ang Diyos kung paparusahan sila na hindi naman nakarating sa kanila ang ebanghelyo? Well, actually, yung sagot ay nahandun na. Because they have the law in their hearts. Yun mismo magiging basihan ng Diyos ng hatol sa kanila. Yes po. Follow up ko lang na, paano yun? Parang ang unfair na hindi naman nila napakinggan yung ebanghelyo. So parang ganun po. Okay. Thank you very much, Brother Justin. And that's a common question sa marami. Brother Paul, paano yung mga nasa lugar na naabot ng Coke pero hindi pa naabot ni Kristo? Parang ganun. Hindi pa naabot ng modern civilization. Natagong-tago pa sila doon sa Amazon, yung mga tribo doon. Paano yun? Hindi pa sila naabot ng ebanghelyo. Hindi ba unfair para sa kanila? Again, pagdating sa Christianity, God will always be just and gracious. Yun lang ang dalawa na pwede. At walang unjustness or unfairness sa Panginoon. Pag ang isang tao ay narating ng ebanghelyo at nanampalataya, siya ay nagtamo ng biyaya ng Diyos. Pero pag ang isang tao narating ng ebanghelyo, hindi sumampalataya, or hindi siya narating ng ebanghelyo at hindi siya sumampalataya, magdudusa pa rin siya ng katampatang parusa dahil sa mga paglabag niya sa Panginoon. They will still receive justice. So again, una, mag-question sa atin dapat ng papuri sa Diyos, narating tayo ng ebanghelyo. Amen? And then pangalawa, magtulak yun sa atin na lalo maging masigasig sa paghahatid ng ebanghelyo sa iba. Lalo na, at pag-pray natin kung paano tayo mas magiging engaged sa paghahatid ng ebanghelyo sa mga lugar nga hindi pa narinig ang pangalan ni Jesus. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yun. Thank you very much po, Virgin Jill. Good morning po sa lahat. Doon po sa fifth commandment ba yun, yung honor thy father and thy mother. Opo.
Po, hanggang saan po tayo papasakop yung magulang, ay yung anak dun sa magulang? Ano ang limitasyon nun, utos na yon? Okay, thank you very much po. Medyo nahagingan natin yan kanina. At ang magandang bagay ho dyan ay yung sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Okay? It doesn't mean na yung Kristiyanong magulang lang ang kailangang sundin. Doesn't mean that. But rather, kung yung kanilang pinapagawa ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi kasalanan. Ito ay marapat igalang sundin ng kanilang mga anak. Pero meron tayong makikita sa Bible na hindi lamang yung parental authority, even religious authority, even government authorities ay sinusuway kapag ito ay taliwas na sa maliwanag na kalooban ng Panginoon. So again, ang determining factor po ay ang salita ng Diyos. At ngayon, gusto ko lang magpaalala. For example, kayo ay kabataang Kristiyano at yung inyong magulang ay hindi Kristiyano at merong iniuutos sa inyo na alam nyo, hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Hindi ito lisensya na bastusin sila. Sa pinaka magagawa nyo pa rin na paraan na mapagmahal at magalang, you will, sa biyaya nyo, respectfully decline dahil may authority na mas mataas sa inyong mga magulang. At sana kapag gano'n ang kalagayan ay may luha. May luha at may sakit dahil lalo na alam ko merong mga young people dito na may struggle sa gano'n. Mahal na mahal niyo yung mga magulang, ayaw niyo na sila ay masaktan, ma-disappoint or what not. Nevertheless, alam niyo na may kalooban ang Panginoon. At ang exhortation natin sa inyo ay respectfully, lovingly ay i-decline yung bagay na hindi kalooban ng Panginoon na pinagagawa sa inyo. Kasi you are you are under the authority of God, which is higher and beyond the authority ng magulang. Thank you very much po, Virgin John. Meron pa ho ba? Question? Wala na? So, baka meron ho sa comment section. Minsan meron hong nagtatanong sa comment section. Wala naman ho? Wala po. Okay, basahin ko lang po. Text po ni Berboy, hindi naman daw inabolish ang 7th day, Sabbath. Baka dapat may gawin ng first day, gawain ng first day sa pagpahinga o mangilin din sa... Pag-uusapan po natin yan pagdating sa pag-aaral natin ng 4th commandment. Kung sinusunod ang pastor kahit hindi ayon sa Bible, hindi ba Diyos-Diyosan din ang pastor na yon at baka hindi tunay na Kristiyano ang mga members na ganun? Maaari ho. Maaari. Again, to give a sweeping judgment ay hindi ho matalino dahil hindi natin alam ang puso ng tao. Pero again, it shows yung bigat ng responsibilidad ng mga nagtuturo, lalo na sa iglesia ng Panginoon. Kung hindi tama ang kanilang tinuturo at muli, maaari na sila ay tunay na Kristiyano as said sa Ephesians chapter 4, but they are immature. That's why they're easily tossed to and fro. Madali silang matangay ng mga every strange wind or doctrine. But that's not due to them being not Christian, but it's due to their being Christian and immature. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng mga pastors and teachers for the maturity, for the perfecting, for the growing of the saints. Now, it is very, very sad na kung yung dapat instrumento ng Diyos sa maturity ng mga Kristiyano ay hindi nagiging tapat sa kanilang gawain, lalo na sa pagtuturo ng salita ho ng Panginoon. Now, maaari bang hindi sila tunay na mananampalataya? Maaari. Lalo na kung ang kamalian na nahandon sa puso ng ebanghelyo o nasa ebanghelyo mismo, ito ho ay napaka-mapanganib. Ang pastor na nagpapahalaga sa doktrina ng grupo higit sa God's truth sa Biblia ay Kristiyano, kaya yun, again, pwede mahulog sa mabigat na kasalanan, maging ang pastor. Nevertheless, kung ito ay refleksyon na ng kanyang kawalan ng pagmamahal sa Panginoon, ito ay nagbibigay ng malaking question sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So now, let's just be very careful
na baka mamaya ay porket magkaiba tayo ng paniniwala. For example, halimbawa lang, si Brother Gerard ay isang pastor, halimbawa lang naman. At magkaiba kami ng stand sa isang particular na doktrina. Iba yung talagang naniniwala siya na yung kanyang paniniwalaan ay totoo. Sa kanyang pagtatapat sa Diyos, ay naniniwala siyang yun ay totoo. For example, pagdating sa eschatology, halimbawa lang, iba ang eschatology niya, iba ang eschatology ko. Ang alam ko, ito yung totoo. Ang alam niya, yun ang totoo. And he will be unfaithful kapag tinanggap niya yung sa akin. So let's be careful na gumawa ng oversweeping judgment agad. Well, dahil ayaw niyang tanggapin yung katotohanan na tingin ko yun ang totoo, ay unsaved na agad or baka unsaved siya. So, better na ilagay yung word na baka rather than maglagay ng sweeping judgment, lalo na kung yun ay kapatid natin talaga sa pananampalataya. Okay. Meron pa ho ba? Baka merong hahabol? Wala na? So I would like to encourage you mga kapatid, kung magagawa natin, isaulo natin yung 10 utos. Hindi yun makakasama, yun ay makakatulong sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo. Lord, salamat sa pagmamahal mo. Na binigyan mo kami ng mga kautusan na magbabantay, mag-iingat sa amin, magpapaalala sa amin, at lalo't higit, O Diyos, magpapakita ng karumihan namin upang dalin kami kay Kristo na tanging nag-aalis ng mga kasalanan. O Diyos, sa sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Jesus na mamahabag ka, ipakita mo sa Kanya ang Kanyang karumihan at ilapit mo siya kay Jesus na tanging tagapagligtas na makasalanan. And Lord, as we continue sa aming mga gawain this morning, ikaw po nawa ang gumabay, magpala, maging sa aming time ng pagmimerienda, fellowship, nawa o Diyos, ikaw po ang maitaas. Pagpalain mo ang pagsasalusaluhan, maging kalakasan po ito ng aming katawan. At lahat ng ito ay aming inadalangin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo. After 10 minutes, balik po tayo dito sa ating lugar ng pagsamba.